Mga kwento ng lagim. Makalipas ang 10 taon, nang mangyari ang tagpong iyon, ay hindi inaasahan na naging sobrang yaman ni Tatay Indo. Naging kilala siya sa buong bayan bilang napakaswerte sa sugal, lalong-lalo na sa sabong. Tatay Indo, may imbitasyon tayo sa malaking sabungan sa Maynila. Kailangan nating dumalo roon kasi ikaw ang bukang bibig ng lahat ng mga sabungero dito sa bayan natin. Kaya pinag-utos ni Atong ang presensya mo roon upang makilala ka ng personal niya. Wika ni Tomas, ang taong nakataga dati sa malaking pusa na walang buntot. Ganoon ba? Maghanda ka ng 10 manok na ilalaban natin roon. Alam ko, malaking premyo ang naghihintay sa atin doon sa Maynila. Alam ko rin na paghahandaan na ni Atong ang mga manok natin na ilalaban sa kanila. Kaya pumili ka ng mga manok na magagaling, lumaban para hindi tayo mapahiya sa kanila. Utos ni Tatay Indo sa kanyang handler na si Tomas. Isasama ba natin si Muhammad Ali, Tatay Indo? Sabi muli nito sa matanda. Siyempre, siya ang buenas natin, kaya hindi siya dapat maiwan dito sa bahay. Sagot naman ng matanda habang nakangiti. Ang binansagan kasi niyang Muhammad Ali ay ang kakambal ng aswang na pinanganak sa kagubatan. Ito ang nagdala sa kanya ng swerte, kaya natamo niya ang lahat ng yaman na pinapangarap niya sa buhay. Simula kasi nang binuksan niya ang bulang dugo na kakambal ng aswang, ay isang sisiw ang lumabas roon. Kaya binalot niya iyon ng pulang tela na tila isang sanggol din. Pagkatapos ay nilagay niya iyon sa maliit na kahon. Kaya bago pa siya natagpuan ni Tomas sa kagubatan, ay naitago na niya ang sisiw upang walang makaalam ng kanyang sikreto. Kaya habang nagpapagaling siya ng kanyang pinsala sa paa, ay inaalagaan naman niya ito na parang sarili niyang anak. Hanggang sa lumaki na ito at natutong lumaban na parang isang manok na rin na panlaban sa sabungan. Dahil sa naisubukan ni Tatay Indo kung ano ba talaga ang kakayahan nito, ay sinubukan niya itong ilaban sa sabungan. Doon ay naging tuloy-tuloy ang panalo nito na nagbigay sa kanya ng limpak-limpak na pera. Kahit minsan ay marami itong sugat sa katawan, ngunit agad naman itong gumagaling na pinagtataka niya kasi kahit ni minsan ay hindi pa niya ito napatahi sa doktor ng mga manok sa sabungan. Kasi ilang minuto lang ay naglalaho na ang mga sugat nito sa katawan na parang bula. Subalit, hindi niya alam na ang nagsasakripisyo sa mga sugat ng kanyang alagang manok ay ang kanyang kakambal na aswang. 9 na taon na. Paeng na laging ganyan ng anak natin.
Saan kaya niya nakukuha ang kanyang mga sugat sa katawan? Tignan mo, may panibagong sugat na naman siya sa kanyang tagiliran. Halos napuno na siya ng peklat sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang kanyang karamdaman. Umiiyak na wika ni Aling Melissa sa kanyang asawa habang nakayakap siya rito. Alam mo ba, napapansin ko sa mga sugat ng ating anak sa katawan ay tila sugat na galing sa matalim na bagay, tulad ng labaha o di kaya blade, kasi ang mga sugat nito sa katawan ay pulido. Ang pagkakahiwa na walang bahid na gasgas ng kutsilyo. Sagot naman ni Paeng sa kanyang asawa. Hindi kaya binarang o di kaya kinukulam ang ating anak, Paeng? Mariing tanong ni Aling Melissa nang marinig niya ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa. May posibilidad nga na ganyan ang nangyari sa anak natin. Kaya bukas na bukas din tutungo tayo kay Apo Kidlat para malaman natin kung ano talaga ang kalagayan ng ating anak, kung bakit siya nagkakaganyan. Sagot naman nito sa kanyang asawa na mahigpit na rin sa pagkakayakap. Kaya kinabukasan ding iyon ay dinala nila ang kanilang anak sa magaling na mangtatawas na si Apo Kidlat. Isa din itong aswang, subalit hindi ito kumakain ng tao. Mas pinili pa nito na kumain ng mga hayop at tumulong sa ibang tao dahil ayaw niyang magaya sa kanyang angkan na namuhay ng takot sa mga liblib na kagubatan dahil sa pinagkaisan sila ng taong bayan para sila ay patayin. Kaya ang kanyang naging paraan ay naging isa siyang magaling na mangtatawas para mapagtakpan niya ang kanyang katauhan bilang isang aswang. Kaya namuhay siya ng tahimik kasama ang kanyang buong pamilya sa baryong kinikilala siyang Apo Kidlat, ang magaling na mangtatawas at manggagamot. Bakit kayo naparito sa lugar ko, Melissa at Paeng? May nangyari na naman ba sa baryo ninyo at naisipan ninyong bumisita dito sa bahay ko? Bungad na wika ni Apo Kidlat sa dalawa. Huwag kang mag-alala, Apo Kidlat. Wala kaming naging problema sa baryo namin. Isa pa, matagal na rin kaming hindi kumakain ng tao simula nang magkaanak kami ni Melissa. Tinuturuan kasi namin ang mga demonyong nananahan sa aming katawan na kumain na lang ng mga hayop sa kagubatan. Sagot ni Paeng sa matanda. Kung ganoon, bakit kayo napaparito? Tanong muli nito sa dalawa. Ang anak namin, Apo Kidlat, hindi namin alam kung bakit bigla na lang nagkakaroon siya ng mga sugat sa katawan. 9 na taon na siya na laging ganyan. Naaawa na ako sa kanya kasi sa tuwing nagkakaroon siya ng sugat sa katawan ay hindi na siya kumakain. Halos maubos na rin ang lana ng mga aswang na binigay mo sa amin para lang gumaling agad ang kanyang mga sugat sa katawan. Mariing wika din ni Aling Melissa sa matanda. Patingin nga,
ng palad ng inyong anak? Sambit naman ito dahil may nakikita siyang kakaiba sa mga mata ng bata. Ano po ang nababasa ninyo sa kanyang palad? Wika muli ni Aling Melissa. Maghanda ka na, Paing, kasi ikaw lang ang makakatulong sa inyong anak ngayon. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.